Meron yang secondary lock. It doesn't mean na pwede na siya ma-open kaagad. Meron yang secondary lock dito. So, yan. Ito siya. Tapos, ito, open. So, ito yung engine natin. Although yung maintenance, ma'am, is ginagawa din naman sa kasa, no? Kasi meron tayong tinatawag na PMS or Preventive Maintenance Service. So, regularly, like every 3 months or every 5,000 kilometer na natakbo ng sasakyan is binabalik natin siya sa kasa para mag-conduct ng PMS na tinatawag or Preventive Maintenance. Pero, kahit nakakasa maintain yung sasakyan natin, bilang driver dapat alam pa rin natin paano i-check yung sasakyan, okay? Para maiwasan natin magkaroon tayo ng aberya, especially sa may highway pag nagmamaneho tayo. So unang chine-check natin dito, ma'am, is yung brake natin. Saan yung brake natin? Ito siya, ma'am. Nakita mo kanina yung sign doon sa loob. Pag nag-handbrake tayo, meron kang makikita yung ganitong sign. So ganun din dito. Ito yung brake fluid tank natin. So dito yung sa loob nito makikita mo yung brake fluid. Okay? So yung level niyan, ito meron yang full, ito yung maximum, tsaka sa baba merong minimum. So titingnan mo siya, try mo i-move. Kung hindi mo siya makita, pwede mo siyang i-open. Okay. Basta careful lang, ma'am, sa fluid kasi acidic to. So pwedeng kung medyo sensitive yung skin natin, pwede siyang mag-irritate or makakos ng burn. Okay? Okay. So paano mag-analyze ng brake? Paano magkakaroon ng problem yung brake? So yung brake, ma'am, once magpe-press tayo ng brake pedal sa loob, yung brake fluid pumupunta yan sa brake pads natin or sa brake shoe natin para kakagat yung brake. And then once na magre-release na tayo ng brake pedal, yung fluid bumabalik dito. So normally, yung function ng ating brake fluid is labas-pasok or pabalik-balik lang siya. Okay. So ngayon, pag check mo ngayon, ma'am, for example, nandito yung level niya. Ngayon, the next time na nag-check ka, or like next week or last month or the next time na nag-check ka, na-notice mo na umiba yung level. So, di ba sabi ko kanina, normally yung operation is pabalik-balik lang siya. So, technically, hindi siya nababawasan. Okay. So, bakit nagkaroon ng bawas? Ano kaya yung problem ng ating system? So, ngayon, dahil merong bawas yung level ng ating brake fluid, so possible, meron ng leak yung ating sasakyan. Okay. Okay? So, wag mo nang hintayin na maubusan pa siya bago mo ipa-service. Okay. Yung iba, lumabas yung sasakyan, hindi alam na wala na palang brake fluid. Kasi pag walang brake fluid, wala na rin yung brake. Hindi siya magpe-preno. Hindi siya magpe-preno. Okay. So yung iba, nung lumabas, pag brake, bakit ka na aksidente? Nawalan ng preno. Sino yung may kasalanan? Bakit nawalan ng preno? Sabihin, kasi yung sasakyan nawalan ng preno. Yung may kasalanan, tayong mga driver. Kasi bago pa dapat ka umalis, na-check mo na yung brake mo. Okay? So, yan yung isang way natin to analyze. Next is yung ating battery. So, i-check natin yung battery. Kung meron kang instrument, ma'am, like the voltmeter na tinatawag, so better i-check mo siya para malalaman mo kung ilan yung voltage niya na natitira. Pero pag wala kang voltmeter, ma'am, pag walang voltmeter, yung other driver, yung mga technique na para ma-measure yung kargado or yung voltage ng ating battery is nag-horn sila. Yan, notice mo minsan merong mga driver bago mag-start ng engine nag-horn. Okay. Yan, kasi to check kung merong laman or merong charge yung ating battery. So paano mo malalaman kung yung battery mo is defective na? So ito yung battery natin, ma'am, bago to, no? Like siguro mga nasa 1 week ago pa lang ata to na replace yung battery niya. So mano-notice mo dito yung taas ng terminal, meron niyang molds. Merong molds diyan na nagbi-build up. Okay. Pag merong molds dito or dito sa terminal ng battery, so defective na yung battery mo niyan. Sooner or later, posible na siyang mag-discharge or wala na talaga siya. Kahit i-charge mo pa siya, later
mabilis na siya malobat. Okay? Ano yan? Molds ba yan? Molds to ma'am. Pero wala na Okay. to, nakuha na yan kasi bago na yung battery. So na Okay. clean up na. Dati marami yan dito. Yan. Merong build up sa molds. So for example, merong molds. Yung first na gagawin mo muna is i-check mo lang muna siya. I-brush mo siya ng water with soap. Okay. Just brush lang ang water with soap. And then pag next time na check mo, pag nag-molds, ibig sabihin defective na talaga yung battery. Pero pag linis mo, wala nang molds na na-accumulate, so baka ano lang yun, baka nag-moist lang. Okay. Okay, so para ma-double check, i-clean up natin muna and then wait natin for few days. Pag merong build up Pag ulit, bumalik, okay. ibig sabihin meron ng defect yung battery. So bakit nagkakaroon ng defect yung battery natin, ma'am? Para saan ba yung battery? Ano yung purpose? The purpose ng ating battery is to start the engine. Yun lang yung purpose, ha, to start the engine. Okay? Once na mag-start na yung engine, yung alternator natin, ito ma'am yung alternator natin. Yan. So ito yung alternator natin. Yan. So siya yung nagbibigay ng electricity. Siya yung nagpro-provide ng electricity sa ating engine, sa ating sasakyan. Okay. So like for example, sa aircon, sa radio, sa lights natin, lahat siya yung nagpro-provide ng electricity. So ngayon, paano nadadamage yung battery natin is dahil sa wrong practices ng mga driver and passenger. Sabi natin, yung purpose ng battery is to start the engine. And then the alternator is the one that supplies electricity sa ating sasakyan. Ngayon, naka-off yung engine, tapos gumagamit ka ng fan, ng blower, ng aircon, nagcha-charge ka ng phone mo doon sa loob, or naka-on yung radio, tapos yung engine mo naka-off naman. So saan kaya siya kukuha ng source ng electricity? Dito sa battery. Which is, sabi natin, yung battery is only 12 volts. Try mo siya i-radio, ma'am, for like 1 hour or 2, low bat na siya. So ibig sabihin, hindi talaga siya panghabang buhay na source of electricity. So mabilis lang tumalobat. So ngayon, once na maka-experience na yung battery mo ng low bat or discharge, so lumiliit na yung lifespan niya. Diyan na siya magkakaroon start ng problem. So later on, nagsi-self-discharge na siya. Then later on, pag nakatambay, maya-maya naka-self-discharge. Tambay mo overnight, kinaumagahan wala na siyang charge. Nagsi-self-discharge na siya. Kasi hindi na siya maganda yung kanyang function. Kasi naka-experience na siya ma-discharge or fully low-bat. So to prevent that one and to prolong the life sang aton nga battery, kailangan every time mag-use tayo ng any electricity, no, na kailangan ng electricity, kailangan naka-on yung engine. Okay. Okay? Pero Para yung iba, yung alternator yung para yung alternator yung mag-provide, kasi 1000 of volts yung kaya niyang i-provide nito. Parang generator ba? Yan. So yung iba kasi nagtitipid ng gasolina kasi naka-on naka-andar. Kasi baka magastos sa gasolina. So hindi na i-on yung engine tapos nagcha-charging doon sa loob. So sooner or later ito yung kinukunan mo ng source. Yan. Okay, so doon bumababa yung lifespan ng ating battery. Next, ma'am, na check natin dito is yung ating radiator. Dito yung radiator natin, hindi natin yan makikita visible, pero makikita natin dito. Ito yung radiator cap natin. Sa old vehicles, no, sa mga dating vehicles, ma'am, itong radiator cap, dito tayo nagre-replace, refill ng water or coolant. No, yung ginagamit natin either water or coolant. Okay, dito. Pero dahil, ma'am, pag umiinit yung radiator at yung hot water, di ba, nag-evaporate? Okay. Yan. So ngayon nagkakaroon siya ng pressurized hot water dito. So once na i-open natin to, like ngayon, di ba mainit siya? Once i-open natin to ngayon, sasabog siya or bubulwak yung mainit na water or yung steam. So delikado siya. Papakul mo muna siya. Yes, papakul. Or ngayon, ma'am, equip na rin naman yung mga sasakyan ng tinatawag nating reservoir. So hindi na tayo dito nagre-refill.
no, halos hindi na natin to ginagalaw, dito na tayo ngayon. Dito na tayo nagre-refill. Yan, ito yung reservoir niya or coolant reservoir. So dito meron yang level dito sa gitna. Ito, pag na makikita mo dito merong F, makikita ba? Ito, merong F, tsaka sa baba merong L. Ito yung F, ito yung full niya. Okay. So hanggang dito lang tayo, ha. Wag mong i-full refill hanggang dito. Okay. Kasi once na uminit to, yung pressurized hot water pupunta yan dito, mag-overflow dito. So yung space na natira from the full level, yan yung pupunuin niya. Okay. Ngayon, pag pinuno mo to, wala nang pupuntahan. Wala din, sasayang din naman. Walang pupuntahan yung sobra ng water dito. Walang pupuntahan. So mag-ano lang naman yan, mag-spill. Okay. No? Mag-spill. So yung worst lang dyan, kasi merong mga electricity, merong wirings tayo sa loob. So pwede siyang mag-cause ng short circuit. Okay. So yan yung delikado. So never open to ma'am basta hot. Okay? Never open basta hot. Ayan, nakita mo naman merong sign. Never open basta hot. Okay, next natin dito ma'am, ito yung ating wiper. Ito, or liquid washer natin. Okay. Ito yung sign niya. So para saan naman to? Ito yung, di ba kanina yung wiper natin merong nagsuspray na water. Okay. So ito yan dito. So normally, pag the more na ginagamit mo siya, nauubos yung liquid washer natin dyan or tubig dyan. Okay? So yung gagawin mo lang, the more you use, so refill ka lang ng refill. Okay. So wala siyang level kasi pag napuno siya, okay din pag napuno, kasi pag kailangan mo or kulang, pupunuin mo lang siya ulit. Okay? So next natin dito na chine-check is yung ating oil. So the engine oil. So ito yung pinaka-importante na dapat i-check talaga natin, no, bago patakbuhin yung sasakyan. So paano siya i-check? Hahanapin mo dito yung kanyang tinatawag nating dipstick. Ito yung dipstick niya. Yan. So ipo-pull up natin to. Yan. So and then makikita mo dito ma'am, yan, merong dalawang dots. Okay. Ito yung high niya, tsaka ito yung low. So the best time na mag-check ng ating oil is yung hindi pa naka-andar yung sasakyan. Okay. Yung morning, yung hindi pa siya naka-start. Bago mo siya i-start, i-check mo muna. Wait lang muna. Titignan ko muna yung... So, ayan o. So, ngayon, hindi na natin siya makikita yung level niya kasi nakaakyat na yung iba eh. Okay. Okay? So, yung gagawin mo dito para ma-check mo siya, pupunasan mo to, tapos papasok lang ulit. Okay. Ayan, tapos pull out mo, ayan, makikita mo na kung ilan yung level niya. So, tatandaan natin ma'am, yung level, kailangan dito sa high or full, ito yung low niya. So, in between, okay lang. Pwede pa yan. Pero once na bumaba na siya dito sa lowest point niya, wag mo nang paandarin yung sasakyan. Bakit? Bakit? Kasi the purpose ng oil natin is lubricant. So, pampadulas. Kasi merong mga moving parts sa loob ng engine, especially the piston, no? Merong nag-up and down yan siya doon sa loob. So, pag wala na siyang oil, ma'am, yung tendency kasi ng metal, once na mag-heat up siya, uminit, is nag-e-expand siya, lumalaki. So mag-friction siya. Yeah, magkakaroon ng friction or later magkakaroon ng gas doon sa cylinder, or the worst is magsa-stack up yung piston doon sa loob. So once na mag-stack up na siya yung piston, the only solution that is to open up the engine. Bubuksan yung makina. So, supposed to be yung problem mo lang naman sana is kulang lang yung oil mo. So, pwede mo naman siyang i-refill. Paano i-refill? Dito sa may ating engine oil cap. Dito sa cap. Okay. O-open mo to, tapos magre-refill ka dyan. So, paano mo malalaman kung full na siya? So, time to time, pag refill mo ng 1 liter or 2 liters, wait ka ng like 30 seconds. Tapos, ipupull mo to, titingnan mo yung level. Okay. Tapos, baba mo lang uli. Or kahit hindi masyadong mapuno, basta pumasok lang siya sa in between ng 2 points na yon, yung highest point tsaka yung lowest point. So ngayon, balik tayo kanina, ano yung mangyayari pag walang oil? So pwede siyang mag-stack up.
Wherein yung problem na sana is oil. So yung gagastusin mo lang siguro dyan, siguro hindi bababa sa 1,000 to 2,000 kasi oil lang naman yung bibilhin mo. Pero if mag-stock up na siya, so the only solution is to pull out the engine. Once i-pull out yung engine, yung possible cost natin dyan kasi ibubuksan siya, kukunin dun yung stock up, either i-rebore yung kanyang cylinder para lumaki yung size, or di kaya papalitan yung ng bagong piston. So once na inopen siya, siguro yung worst yung cost niyan is around nasa 40 to 50,000 yung pwede mong gagastusin, no? So or mas higher pa sa 50,000. Okay. So next, and then dahil na open na siya, no, katulad ng katawan ng tao, once na merong operation, so sunod-sunod na yung komplikasyon. Okay. So meron siya mamaya merong sira dito, mamaya